Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, ayon kay Mrs. Zhao, tama talaga siya na hindi simple ang pamilya ni Ning Kangxiang, ngunit hindi niya sukat akalain na napakaganda ng background nito. Alinsunod sa lalaking nakasuot ng kulay puti, dumating doon si Ning Kangxiang upang magtago. Tiyak na nagtatago siya sa kanyang mga kaaway. Ngayon ay tila tapos na ang kanyang mga paghihirap. Ang nakakagulat. Biglang lumapit ang sundalong ito kay Mrs. Zhao at ayon sa sundalong ito, iyon ang perang inutang sa kanya ng pang-apat na elder ng pamilya Ning. Dagdag pa ng sundalong ito. Ito naman ay regalong pasasalamat mula sa commander. Bilang resulta, talagang nasurpresa si Mrs. Zhao matapos niyang makita ang limpak-limpak na salapi. Sa puntong ito, ayon pa sa lalaking nakasuot ng kulay puti, ang mabubuting tao ay gagantimpalaan din. Dagdag pa ng lalaking nasa kanan, matagal nang inaalagaan ni Mrs. Zhao ang pamilya ni Ning Kangxiang, at hindi ito nawala ng saysay. Samantala, sa kabilang dako, tinanong ni Guoguo si Ning Bei kung siya nga ba talaga ang kanyang kuya Ning Bei. Agad namang tumugon si Ning Bei at sinabi sa bata na siya nga iyon at wala ng iba pa. Sa kabilang panig naman, ayon kay Ning Kangxiang, nang siya ay sinaksak ng espada sa dibdib, akala nilang lahat ay mamamatay na siya. Walang nakakaalam na siya ay ipinanganak na ang kanyang puso ay nasa kanang bahagi. Dagdag pa ni Ning Kangxiang, lihim siyang iniligtas ni Su Qin, at pagkatapos ay nagtago sila sa loob ng 13 taon. Dahil sa kanya, hindi man lang nakakausap ni Su Qin ang sarili niyang pamilya. Gayunpaman, sinabihan ni Su Qin ang kanyang asawa na iyon ay kanyang pinili. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit niya dinadala ang usaping iyon sa sandaling iyon. Samantala, sinabihan ni Ning Bei si Ning Kangxiang na dapat gamitin niya ang tunay niyang pangalan. Dagdag pa ni Ning Bei, idol niya si Ning Kangxiang nung Saiyay bata pa lamang. Ang nagkukusa, makinang, batang pang-apat na tiyuhin na iyon na nagpahirap sa lahat sa kanyang henerasyon sa kanyang katalinuhan at lakas. Gayunpaman, ayon kay Ning Kangxiang, matagal na iyon. Kaya tinanong niya si Ning Bei kung bakit niya iyon nabanggit. Bilang karagdagan, sinabi din ni Ning Kangxiang na kapag nakauwi na sila, papalitan na niya ang pangalang Ningxi, at babalik sa pagiging Ning Kangxiang. Sa kasalukuyang panahon, tila galit na naghihintay si Qinghe kay Ning Bei. Ning Bei, sinungaling ka, naghintay ako ng 1 oras at kalahati para sa iyo dahil sabi mo susunduan mo ako. Galit na wika ni Qinghe. Ngunit ngumiti lamang si Ning Bei at sinabi kay Qinghe na nakalimutan niya. Samantala, biglang lumabas Su Qin sa sasakyan at diretsyong tinanong si Qinghe kung naaalala pa ba niya siya. Sa isang iglap, agad namang naalala ni Qinghe ang kanyang auntie. Sa kabilang naman, tila mangiyak-ngiyak si Ning Kenlan nang makita niya ang kanyang nakababatang kapatid. At agad niya itong niyakap ng mahigpit. Sa sandaling ito, hinayla papasok ni Qinghe ang kanyang tita at sinabihan siya na naroon din ang kanyang lola. Ilang sandali pa, nagkita na si Su Qin at ang kanyang ina. Kaya naman lubos na napaiyak ang dalawa sa muli nilang pagkikita. Tinawag pa ng matanda ang kanyang anak na pasaway. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit hindi man lang siya kumontak sa napakahabang panahon. Samantala, sa kabilang banda naman, nagdesisyon sina Ning Bei at Qinghe na maglakad-lakad muna sa labas sa ilalim ng bilog na buwan. Sa puntong ito, humingi ng tawad si Ning Bei kay Qinghe dahil hindi niya ito nagawang sunduin noong hapon. Pagkatapos ay sinabihan niya siya na sabihin ang gusto niya at baka sakali na maibibigay niya iyon sa kanya. Gayunpaman, sinabihan ni Qinghe si Ning Bei na hindi niya kailangang humingi ng tawad dahil ayon sa kanya, matapos niyang makita ang kanyang tita Su Qin, alam na niya kung ano ang ginawa ni Ning Bei. Subalit gayunpaman, sinabi rin ni Qinghe na meron parents siyang kahilingan. Ngunit ito ay walang kabuluhan. Agad namang sumagot si Ning Bei at sinabihan siya na sabihin sa kanya. Ayon kay Qinghe, ang kanyang unang kahilingan ay umaasa siya na pagkatapos ng araw na iyon, magiging ligtas na ang kanyang lola at tita Su Qin. Kaagad, sumagot si Ning Bei at sinabi na hanggat nandoon siya, magiging ligtas sila. Kasunod nito, ang pangalawang hiling ni Qinghe ay maging maayos ang financing ng Su family conglomerate nang sa gayon makakahinga na ang kanyang kuya. Dahil dito, napatanong si Ning Bei kay Qinghe kung may pinopondohan ba ang conglomerate ng pamilyang Su. Ayon kay Qinghe, 3 buwan na ang nakalipas.
Sinabi ng kanyang panganay na kapatid na ang pag-unlad ay talagang mabagal dahil ang mga kondisyon doon ay napakahirap. Kaagad, sinabihan ni Ningbei si Chinghe na ihinto na ang pagpopondo nito at hayaan ang Ning at ang mga pamilyang Su na magsanib sanhi upang pumalit bilang mga proyekto ng mga bagong distrito sa Dragon City. Ngunit sinabi ni Chinghe kay Ningbei na hindi iyon ganon kasimple gaya ng iniisip niya. Samantala, ang pangatlong hiling ni Chinghe ay, subalit hind niya ito diretsyong sinabi. Ngunit sa isip niya, ayaw niyang masira ang engagement wedding. Ang huli ay maliit. Nais ko para sa isang taong hindi pumasok sa paaralan na mag-enroll sa universidad at makatapos ng 4 na taong kurikulum. Sambit ni Chinghe, kasunod nito, kinindatan niya si Ningbei. Gayunpaman, ayon kay Ningbei, sa katunayan ang diploma ng Northern Liang Military School ay higit na mahalaga kaysa sa diploma mula sa isang normal na universidad. Ngunit sinabi ni Chinghe kay Ningbei na hindi pa niya narinig ang tungkol sa Northern Liang Military School ng Ningbei. Pagkatapos nito, tinanong niya siya kung makikilala man lang ba ng mga kumpanya ang kanyang paaralan kung mag-a-apply siya ng trabaho. Bilang resulta, napangiti na lamang si Ningbei. Tama, panganay ka, ikaw ang magmamana ng Ning Conglomerate. Marahil ay hindi mo kailangan ng mga kredensyal sa akademya. Wika pa ni Chinghe. Subalit ang nakakagulat. Hinawakan ni Ningbei ang ulo ni Chinghe at sinabihan ito na huwag mag-alala dahil sinabi naman niya na tutuperin niya ang kanyang kahilingan. Kaya hindi siya maaaring umatras. Bilang karagdagan, sinabi ni Ningbei kay Chinghe na kukuha siya ng diploma sa isang normal na universidad. Sa kaparehong gabi, dumating ang pamilya Shi sa mansyon ng pamilya Ning upang bumisita. Late na dumating si Chairman Shi, pasensya na sa hindi paglabas para batiin ka. Wika ni Ning Kenlan, subalit tila maangas si Chairman Shi. Sinabi pa niya kay Ning Kenlan na wala siyang pakialam kung sino ang nanalo o natalo sa panloob na pakikibaka ng pamilya Ning gayong problema nila yon. Ngunit masyadong kasuklam-suklam ang anak niyang iyon. Little Shi, paanong na-offend ng aking manugang ang iyong pamilyang Shi? Tanong ni Ginang Su kay Chairman Shi. Agad namang binati ni Chairman Shi si Ginang Su. Pagkatapos nun, inutusan ni Chairman Shi si Jingxian na pumunta doon at hayaan si Ginang Su na husgahan ang bagay na iyon at tulungan siya. Dagdag pa niya, sinaktan si Jingxian ng panganay na apo ng pamilya Ning. Gayunpaman, biglang sumabat si Ning Kangxiang at sinabi na walang dapat ikabahala sa mga minor na mga pinsala. Dahil doon, galit na napatanong si Chairman Shi kung minor lang ba iyon. Higit pa rito, mas nagulantang din siya habang tinatanong si Ning Kangxiang kung siya ba ang pang-apat na elder ng pamilya Ning. Kumusta, Mr. Shi? Sana maayos ang kalagayan mo, sagot naman ni Ning Kangxiang. Samantala, napatanong sa sarili si Mr. Shi na hindi ba't matagal nang patay si Ning Kangxiang. Bilang karagdagan, napatanong din siya sa sarili na bakit parang may kakaiba sa pamilya Ning kamakailan. Gayunpaman, sa kabilang banda, sinabihan ni Mr. Shi si Ning Kangxiang na sinaktan ni Ningbei ang kanyang anak sa ganoon kasaklap. Kaya kung hindi siya bibigyan ng paliwanag ng pamilya Ning sa araw na iyon, hindi sila matatapos doon. Agad namang tinanong ni Ning Kangxiang si Mr. Shi kung anong paliwanag ang gusto ng pamilya Shi. Simple, hayaan mong lumabas si Ningbei, lumuhad at aminin ang kanyang maling ginawa at hahayaan namin ito. Tugon naman ni Mr. Shi. Ilang sandali pa, dumating na sina Ningbei at Chinghe at agad na sinabi ni Chinghe na si Shi Zhengxian ang unang nangbuli kay Ningbei. Gayunpaman, nagalit si Ginang Su at tinawag na walang galang si Chinghe. Kasunod nito, inutusan niya ito na umalis dahil ayon sa kanya, hindi iyon ang lugar para magsalita siya. Pagkatapos nun, sinabi din ni Ginang Su kay Ningbei na hindi nararapat para sa kanya na saktan ng isang tao ng labis. Kaya sinabi niya sa kanya na dapat siyang humingi ng tawad kay Shi Zhengxian. Humingi ng tawad, kailangan niyang lumuhad at humingi ng tawad. Kung hindi, maaaring hindi makayanan ng pamilya Ning ang mga kahihinatnan. Wika pa ni Mr. Shi. Gayunpaman, sinabihan ni Ningbei si Ginang Su na masyado siyang nagtatangi sa pamilya Shi. Dahil dito, galit na tinanong ni Mr. Shi si Ningbei kung anong ibig niyang sabihin. Tinanong din niya siya kung ibig ba niyang sabihin pinapaboren sila ng matanda. Ayon kay Ginang Su, ang lolo ng pamilya ni Mr. Shi ay ang kanyang sinumpaang kapatid, anuman ang mangyari,
kailangang ipakita ni Ningbei ang kanyang paggalang sa gabing iyon at hayaan ang pamilyang Shi. Sa sandaling ito, tinanong ni Ningbei si Mr. Shi kung gusto niya ba talaga siyang lumuhod at humingi ng tawad. Agad namang sumagot si Mr. Shi at sinabing tama. Subalit sinabi rin ni Ningbei kay Mr. Shi na nangangamba siya na hindi matatanggap ng pamilya Shi ang isang pagluhod mula sa kanya. Gayunpaman, sinabi lang ni Mr. Shi kay Ningbei na huwag mag-alala dahil tatanggapin nila ang mga kahihinatnan. Bigla-bigla, naghanda na si Ningbei upang lumuhod. Ngunit nagalit si Ginang Su at sinabihan si Ningbei na huwag lumuhod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang pumasok ang matandang ito na ama ni Mr. Shi at pinigilan si Ningbei na lumuhod. Dahil ayon sa kanya hindi pwedeng lumuhod si Ningbei. Agad namang tinanong ni Mr. Shi ang kanyang ama kung bakit siya naroon. Subalit ang mas nakakagulat, biglang sinampal si Mr. Shi ng kanyang ama habang tinatawag siyang walang galang na bastardo. Kasunod nito, inutusan niya itong lumuhod. Gayunpaman, gulong-gulo si Mr. Shi sa mga nangyayari kaya tiningnan niyang muli ang kanyang ama. Subalit galit na ang matandang ito habang inuutusan siya na lumuhod. Kaya naman wala nang nagawa pa si Mr. Shi kundi sundin ang kanyang ama at lumuhod. Samantala, lumuhod din bigla si Ginoong Shi at sinabing, binabati ng pamilya Shi ng Dragon City si Commander Ning. Dahil dito, tinanong ni Mrs. Su ang kanyang pangatlong kapatid kung ano ang ginagawa niya. Sa kabilang panig naman, napanganga na lamang sina Shi Zhengxian at ang kanyang ama nang marinig nila ang salitang commander. Sabi ko sa iyo hindi matatanggap ng pamilya mo ang pagluhod ko. Wika pa ni Ningbei. Sa puntong ito, sinabihan ni Ningbei ang mga kumag na ito na umalis sa paningin niya sa loob lamang ng 10 segundo. Ganun pa man, nagpasalamat parent si Ginoong Shi kay Ningbei sa pagpapatawad. Kasunod nito, agad na din silang umalis. Samantala, sinabi ni Ginang Su na kailangan na rin niyang umalis. Sumabat naman si Su Qin at sinabihan ng kanyang ina na sasamahan niya siya. Sa kabilang banda, tinanong ni Ning Qianlan si Ningbei kung bakit niya sinaktan ang pamilya Shi. Sumagot naman kaagad si Ningbei at ipinaliwanag sa ama na ang pamilyang Shi ang nag-provoke sa kanya. Dagdag pa niya, parang pinuporsage ni Zhengxian si Qinghe, at nagkaroon ng maliit na alitan sa pasukan ng Bayan University noong araw na iyon. Dagdag kaalaman mga lords, hindi ako sigurado kung bakit ngunit pinili ng may akda na sumangguni sa universidad, na tinatawag na Universidad ng Lungsod ng Dragon o Dragon City University bilang bayanda. Ang ibig sabihin ng, dito ay para sa universidad. Ang huling beses na isinalin ko ito bilang bayanda nang banggitin ni Qinghe ang mga kahilingan, dahil naisip ko na maaaring ibang paaralan ito. Gayunpaman, ang bayan ay isang lumang pangalan para sa isang ilog at isang lungsod sa lalawigan ng Henan. Samantala, tinanong ni Ning Qianlan ang anak kung gaano karaming mga kontribusyon ang kanyang nagawa sa northern border gayong 13 taon siya na nandoon. Ang pagprotekta sa mga tarangkahan ng bansa, pagtatanggol laban sa mga dayuhang kaaway, at pag-iingat sa hangganan ay lahat ng mga tungkulin, ang kredito para dito ay wala sa tanong. Tugon naman ni Ningbei sa ama. Makalipas ang ilang oras, habang nagmo-meditate si Ningbei, biglang siyang tinawag ni Qinghe na sinungaling. Inutusan din niya itong bumaba. Kaya naman talagang nagulat si Ningbei. Sa puntong ito, tinanong ni Qinghe si Ningbei kung naaalala pa ba niya ang ipinangako nito sa kanya kagabi. Agad namang sinabi ni Ningbei na kung tungkol iyon sa kanyang kahilingan, naaalala pa niya iyon. Dagdag pa niya, hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Pagkatapos nito, nagpaalam si Ningbei sa kanyang ama na lalabas siya saglit. Sumagot naman si Ning Qianlan at sinabi sa anak na alam na niya. Bilang karagdagan, ayon kay Ning Qianlan, lumaki si Ningbei sa base militar. Nag-aalala ang kanyang ina na hindi niya kayang umangkop sa buhay sa lipunan. Kaya't hiniling niya kay Qinghe na dalhin si Ningbei sa Bayan University sa loob ng ilang araw. Kaya naman biglang naguluhan si Ningbei, na sa kanyang ina pala ang ideya na iyon. Gayunpaman, ngumiti na lamang siya. Makalipas ang ilang minuto, sa Bayan University o Dragon City University. Ayon kay Qinghe, bilang special transfer student, una, ipapareport nila sa principal si Ningbei. Subalit ayon sa front desk staff, wala doon ang principal. Dagdag pa niya, kailangan nilang gumawa ng appointment para makita siya. Dahil dito,
Enenas ng bahagya si Chinghe. Kaya napagdesisyonan niya na tawagan na lamang ang prinsipal. At nang pagkabukas ng telepono niya, bumungad ang mukha ni Ningbei bilang wallpaper sa kanyang cellphone. Kaya naman napatitig na lamang ang ating bida sa kanya. Samantala, tinanong ni Chinghe si Ningbei kung ano ang tinitingnan niya. Agad namang sumagot si Ningbei at sinabi na wala lang daw iyon. Pagkatapos ay sinabihan niya siya na tumawag na. Ngunit ayon kay Chinghe, hindi ito sumasagot. Tinawag niya pa itong stupid ong matanda. Dagdag pa niya, malamang lasing na naman daw iyon. Sa kabilang banda, napatingin si Ningbei sa litrato ng prinsipal na nasa dingding. Siya pala, akin na, ako natatawag. Sambit ni Ningbei. Agad namang nagtanong si Chinghe kay Ningbei kung kilala niya ba si Principal Son. Sa puntong ito, napatanong ang tao sa telepono kung sino iyon dahil ayon sa kanya, top secret na linya iyon. Kaya tinanong niya si Ningbei kung saan niya nakuha ang numerong iyon. Agad namang sumagot si Ningbei at sinabing, "Ako ito, Your Highness, ang Northern King." Wika naman ang nasa kabilang linya. Kasunod nito, tinanong nito si Ningbei kung ano ang kanyang utos. Kaagad, nagtanong si Ningbei kung tama ba siya na ang Northern Liang Military Academy ay may guro na nagngangalang Son Xing. Ayon sa nasa kabilang linya, tama iyon, ngunit kalaunan ay na-dismiss siya dahil may mga reklamo na siya ay isang walang kwentang lecturer. Hindi kasing husay ni Kong Ling at Xu Yuan. Gayunpaman, inutusan ni Ningbei ang nasa kabilang linya na hanapin si Son Xing at sabihin sa kanya na tawagan siya. Sa isang iglap, agad namang sumang-ayon ang nasa kabilang linya. Samantala, tinanong ni Chinghe si Ningbei kung naturuan ba siya nina Professor Kong Ling at Xu Yuan. Ayon kay Ningbei, umupo siya sa mga lecture nila. At okay naman sila. Kasunod nito, nagtanong muli si Chinghe kay Ningbei kung alam ba niya kung gaano kahanga-hanga ang dalawang professor na iyon. Dagdag pa niya, ang isa ay ang dean ng kanilang Chinese Medical Sciences College, at ang isa naman ay isang nuclear physicist na nanalo ng Bell Prize. Gayunpaman, sinabihan lamang ni Ningbei si Chinghe na hindi pere niya naiintindihan ang Northern Liang Military School. Ilang sandali pa, biglang tumunog ang cellphone na hawak ni Ningbei. At nang sagutin niya ito, agad na humingi ng tawad ang nasa kabilang linya dahil ayon sa kanya, nasa meeting siya noon. "Teacher Son, ako si Ningbei. Nasa pintuan kami ni Chinghe ng principal's office. Pwede ba kitang estorbuhin at papuntahin dito?" Sambit ni Ningbei. Ayon kay Teacher Son, sinabi sa kanya ni Chinghe kagabi na may gustong mag-enroll. Kaya tinanong niya si Ningbei kung siya ba iyon. Kasunod nito, dali-daling umalis si Teacher Son papunta kina Ningbei at Chinghe. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas nagkita na din sina Ningbei at Teacher Son. Kaagad, pinapasok ni Teacher Son ang binata at dalaga. Pagkatapos nun, ipinakilala ni Chinghe si Ningbei kay Teacher Son at sinabi sa kanya na si Ningbei ang kanyang kinukwento last night. Agad namang tumugon si Teacher Son at sinabi na kilala niya si Ningbei dahil nagkatagpo na sila 5 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, sinabi ni Ningbei na formal siyang magpapakilala. Siya si Ningbei, ang panganay na anak ng pamilya Ning. Ipinanganak siya sa Dragon City. "So mula ka pala sa Dragon City. Hindi mo nabanggit yun noong ako ay nasa Northern Liang Military School pa." Wika naman ni Teacher Son. Samantala, sinabihan ni Chinghe si Teacher Son na dahil kilala na niya siya, tulungan niya siya sa mga pamamaraan ng pagpasok. Subalit ayon kay Teacher Son, hindi iyon posible. Kaya naman agad na nagtanong si Chinghe kung ano ang problema. Ayon kay Teacher Son, ang talento at kaalaman ni Mr. Ning, ang pagiging estudyante ay sobrang sayang. Dagdag pa niya, nakapagdesisyon na siya. Kukunin niya si Ningbei bilang honorary dean para magturo. Gayunpaman, patawang sumagot si Ningbei na hindi niya maipapangako na araw-araw siyang naruroon. Dahil doon, sinabihan siya ni Teacher Son na huwag magmadaling tumanggi. Kasunod nito, tinanong niya ito kung sapat na ba iyon para mabayaran ang kanyang sweldo. Samantala, napatanong si Chinghe kung diamond ba iyon. Agad namang sumagot si Ningbei ng hindi at sinabi sa kanya na iyon ay spirit stones. Ayon pa kay Ningbei, ang kaharian ng Tang ay itinatag sa pamamagitan ng martial arts. Iyon ay isang bagay na kailangan ng mga martial artist araw-araw para sa kanilang kultibasyon. Sa kasamaang palad,
Ang mga sinaunang tradisyon ng martial arts ay halos wala na. Ang mga espiritong bato o spirit stones ay hindi na matagpuan, at lahat ng mga halamang espiritu o spirit herbs ay natuyo. Halika at maging isang din sa universidad na ito. Okay ba ang isang bato sa isang buwan? Wika pa ni Teacher Son. Dahil dito, napatanong si Ningbei kay Teacher Son kung nag-iimbak ba siya ng maraming mga spirit stones. Subalit ayon kay Teacher Son, isa lang ang meron siya. Ngunit sinabi niya kay Ningbei na huwag mag-alala dahil makakahanap pa siya ng higit pa sa kanila para sa kanya. 3 bato sa isang buwan, pagkatapos ay ipapangako ko sa iyo. Sambit ni Ningbei. Sa isang iglap, agad na sumang-ayon si Teacher Son sa kagustuhan ni Ningbei. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, Column.